Alam mo ba na may panahon sa kasaysayan na halos magkapareho lang ang kalagayan ng Pilipinas at South Korea? Oo, tama ang narinig mo. Hindi palaging mayaman at advanced ang South Korea. Sa katunayan, may panahon na mas maunlad pa ang Pilipinas kaysa sa kanila. Pero ngayon, kapag binanggit ang South Korea, agad na pumapasok sa isip natin ang mga modernong lungsod, malalaking kumpanya tulad ng Samsung at Hyundai, mabilis na internet, at isang napakalakas na ekonomiya. Samantalang ang Pilipinas, kahit may potensyal at maraming likas na yaman, patuloy pa rin ang pakikipaglaban sa kahirapan, trapiko, at kakulangan sa industrial development. Kaya ang malaking tanong ngayon, paano nangyari na magkasabay lang dati ang Pilipinas at South Korea, pero ngayon ay napakalayo na ng agwat nila? Balikan natin ang kasaysayan. Pagkatapos ng World War II, parehong wasak ang ekonomiya ng dalawang bansa. Ang South Korea ay halos nawasak dahil sa Korean War noong 1950 at 50 hanggang 1953. Maraming lungsod ang naging guho, milyon ang namatay, at halos walang natirang industriya. Sa panahong iyon, isa ang South Korea sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Samantala, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa Asya noong 1950 at 50 at 1960. Mataas ang ekonomiya kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Ang Manila pa nga noon ay tinatawag na isa sa mga pinakamagandang lungsod sa Asia. Maraming negosyo at industriya ang umiikot sa bansa. May mga pabrika, may agricultural production, at may magandang relasyon sa ibang bansa. Sa madaling salita, kung ikukumpara noong panahong iyon, mas maganda ang kalagayan ng Pilipinas kaysa sa South Korea. Pero nagbago ang lahat noong mga sumunod na dekada. Noong 1960s, nagsimula ang South Korea sa isang agresibong plano para paunlarin ang kanilang ekonomiya. Pinili nilang mag-focus sa industrialization. Ang gobyerno nila ay nakipagtulungan sa malalaking kumpanya para magtayo ng mga industriya tulad ng electronics, shipbuilding, automobiles, at steel manufacturing. Dito nagsimulang umusbong ang mga kumpanyang kilala ngayon sa buong mundo tulad ng Samsung, Hyundai, LG, at Kia. Malaki ang naging papel ng gobyerno sa pagplano ng ekonomiya. May malinaw silang direksyon kung paano magiging industrial powerhouse ang bansa. Bukod dito, sobrang laki ng investment nila sa edukasyon at teknolohiya. Naniniwala ang South Korea na ang pinakamahalagang kayamanan ng isang bansa ay hindi lang lupa o mineral, kundi kaalaman ng mga tao. Kaya nag-invest sila ng malaki sa schools, universities, at research. Unti-unti, nagsimulang umangat ang ekonomiya nila. Mula sa pagiging isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo, naging isa sila ngayon sa pinakamalalakas na ekonomiya sa buong planeta. Ngayon, ang South Korea ay kabilang sa top economies ng mundo. Ang kanilang GDP per capita ay higit na mas mataas kaysa sa Pilipinas. Ang kanilang mga lungsod ay puno ng modernong infrastructure, mabilis na transportasyon, at advanced na teknolohiya. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay dumaan sa iba't ibang problema tulad ng political instability, corruption issues, at kakulangan sa long-term industrial planning. Habang ang ibang bansa ay nagtatayo ng malalaking industriya, ang Pilipinas ay mas umasa sa serbisyo, remittances ng OFWs, at importation ng maraming produkto. Hindi ibig sabihin nito na walang pag-unlad ang Pilipinas. Sa katunayan, lumalaki rin ang ekonomiya ng bansa taon-taon. Pero kung ikukumpara sa bilis ng pag-unlad ng South Korea, mas mabagal ang naging pag-angat ng Pilipinas. Halimbawa, sa teknolohiya at manufacturing, napakalaki ng lamang ng South Korea. Ang Samsung lamang ay isa sa pinakamalaking tech companies sa mundo. Maraming smartphone, TV, at electronics na ginagamit sa buong planeta
ay gawa ng kumpanyang ito. Samantala, ang Pilipinas ay mas kilala sa BPO industry, serbisyo at manpower. Kung titingnan natin ang infrastructure, makikita rin ang malaking pagkakaiba. Sa South Korea, napakabilis ng kanilang tren, maayos ang public transportation at napaka-organized ng mga lungsod. Sa Pilipinas naman, isa sa mga malaking problema ay ang traffic congestion, kakulangan ng mass transport systems at urban planning. Pero mahalagang tandaan na hindi pa tapos ang kwento ng Pilipinas. Ang bansa ay may malaking populasyon ng kabataan, maraming likas na yaman, at lumalaking digital economy. Kung magkakaroon ng mas malinaw na plano sa industrial development, edukasyon at technology, posible pa ring makahabol ang Pilipinas sa hinaharap. Ang kasaysayan ng South Korea ay patunay na kahit ang isang bansang wasak at mahirap ay kayang bumangon kung may malinaw na direksyon, disiplina at pangmatagalang plano. Kaya ang tanong na ngayon ay hindi kung bakit naungusan tayo ng South Korea. Ang mas mahalagang tanong ay ito: ano ang mga aral na pwedeng matutunan ng Pilipinas mula sa kanilang tagumpay? Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-unlad ng isang bansa ay hindi lang nakasalalay sa likas na yaman. Mas nakasalalay ito sa mga desisyon, plano, at pagkakaisa ng mga taong bumubuo sa bansa. At kung may isang bagay na ipinakita ng South Korea sa mundo, ito ay ang katotohanan na ang pagbabago ay posible. Kahit magsimula sa kahirapan, kahit magsimula sa pagkawasak, ang mahalaga ay may direksyon ng bansa at may paniniwala ang mga tao na kaya nilang umangat. Thank you for watching.